and receive revelation knowledge of the Lord. Let's pray. Father in heaven, we thank you that you are our loving heavenly Father. You are a good God to us. So Father God, Almighty Lord, hallelujah. And we thank you that you have given us your only begotten Son, the Lord Jesus Christ, gave his life for us. So Father God, now we share that life through by the power and authority of the name of Jesus, that others, oh Father God, will be able to come into your kingdom and be with us, oh Father God, forever and ever. We thank you for the word that we'll be learning today, and the Holy Spirit, O Lord God, teaching us into all truth and reality, O Lord God, Almighty Lord. We give you praise, even, oh Father God, for everyone tuning in the Facebook Live and even on YouTube. They will receive the same anointing from you, Father, to understand your word. In Jesus' mighty name, everyone says, Amen. 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 Praise the Lord. Kumusta ang bawat isa? We are blessed beyond measure. Blessed to be a blessing. We're blessed to be a blessing. Hallelujah. Thank you, Lord. So, handa na po ba tayo sa ating leksyon ngayong araw na ito? Amen. Praise the Lord. So, okay. Umbrella. Para saan ang umbrella? Para sa ulan. Sa ulan at saka sa araw. Para sa ulan, sa araw. Amen. Praise the Lord. Ha? Bakit sabi sa Bible, Dito lang, hindi sa akin. ano yun? It rains more to the saint, what is that? It rains Righteous? more to the No. to the saved rather than to the unsaved. Hindi, sabi ko, God sends rain to both the Yeah. good and the bad. Yeah. Why is it true? Rain more on the good? Wala akong sinabing rain more. Ha? The same lang. The same. One. Same. Pero yun ang ano, di ba? Oh, pero hindi ko yun ang Sends, nasabay. he sends rain Both to the to good the and the good bad. and the bad. So, pareho lang. Pero ang point is, why is it rain more to the good? Hindi nga ako yun Hindi nga nga ako ako eh. eh. Ha? Kaya naranasan natin ang ulan, di ba? Lahat naman ng mga na ulan na. Hindi, pero ang joke doon, Ah. because have stolen the umbrella of the same. Okay, so Okay. joke pala yun. So you get the point. Joke Okay. kasi pala. Joke pala yun. So anyway, alam natin, umbrella, ang main function yan, main purpose is protection from the sun, from the rain. Of course, pwedeng pagka hindi nakabukas, pwedeng rin gamitin tungkod or whatever. Pero yan ang main purpose niyan. Pero yung purpose na yan, na-achieve yan kapag ka nakabukas, as I've said, di ba? Para saan yung payo mo, hindi mo mabuksan. O kaya, bakli-bakli yung pinaka parang ano niya, bakal niya doon, di ba? So, ang pag-aaralin natin tungkol sa cover. Kasi kailangan covered tayo ng ng umbrella, di ba? So, ang topic natin is under the cover of God's authority. Under the cover of God's authority. Ang point ko pala, why is it rain more to the saved rather than to the unsaved? Because of the stolen the umbrella. So, ang authority, sabi dyan, pag dinefine natin the power or right to give orders, kailangan may give orders, make decisions, and enforce obedience. Pagka hindi ka pwedeng magbigay ng kautusan, wala kang authority. Pag hindi ka makagawa ng desisyon, wala kang authority. At kung hindi mo enforce yung obedience, wala kang authority. So yan ang ibig sabihin ng authority at tamang definition yan. Sa Bible naman, pag tinignan natin ang authority sa Bible, God's right to command and enforce obedience. Very basic, no? God's right to command and to enforce obedience. Kaya nga, may mga commandments sa Lord eh. Di ba? At siya rin naman ang kailangan magpatupad niyan. So, in other words, God executes His authority through His Word. Through His Word. No? Pag sinabi ng Panginoon, let there be, nagkaroon. Kasi nga, may authority siya. So, more or less,
Alam natin yan. Ngayon, alam niyo ba na ang word authority bihirang magamit sa Old Testament? Hindi yan ginagamit masyado sa Old Testament. Bakit kaya? Kasi isa lang talaga ang ina-ascribe ng authority sa sa Bible at sa Old Testament, at yan ay ang Diyos lamang. Katulad na sabi natin, give orders, di ba? Exact obedience, enforce obedience, no? Give commands. Lahat yan, Diyos lang ang gumawa niyan sa Biblia, no? Sa Old Testament. Pero sa New Testament, ang authority ay ginamit dito ay Greek word na exousia. Exousia. No, naririnig na. Exousia. Exousia. No? It's a Greek word meaning to say power, right, dominion, authority. Power, right, dominion, authority. So, ang authority napakalawak sa New Testament. Kaya nga ginamit yan ng 102 times in the New Testament. Sa Old Testament, bihirang-bihirang magamit. Wala ka masyadong maririnig na salitang authority sa Old Testament. Ngayon, una natin establish, God is the ultimate authority. Diba? Siya talaga yung pinaka-authority sa lahat. At para mapatunayan natin yan, ang Diyos, ultimate authority sa buong universe. Bakit siya sa Old Testament, di ba yung king? He has the right to authority. Kaya nga ho, bihira, kaya nga ho, ang konsepto ng authority sa Old Testament ay napaka-limitado dahil nakasentro lang siya sa Diyos. Pero makikita natin sa New Testament, mas pinalawak yung authority. Yung pag sinabi natin God is the ultimate authority, is the authority. Sayon, may Bible study. Sayon, okay? I'll call you. Okay? Okay, bye. Pero may term ngayon na So, hindi na ginagamit yung universe, multiverse. Multiverse kasi nga ako marami. Isa lang ang universe, pero maraming yung tinatawag na Milky Ways. At yung solar system natin ay nakabilong lang sa isa lang Milky Way, which is isa lang galaxy, which is the Milky Way. No? So Actually, pag sinabi yung multiverse sa science, yung hindi nakikita na parang another dimension pa. Right. Pero it's theoretical. So, kung ibig sabihin niyan, dahil sobra lang siyang talagang lawak. So, the extent of which, even astronomers, hindi nila alam. Pero sa Biblia, malalaman natin na kahit sa pang dulo ng universe, may authority ba ang Diyos dyan? Yes. Of course. So, sabi sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Isaiah 45:18 sa Amplified Version, for thus says the Lord who created the heavens. He is God who formed the earth and made it. He established it. He did not create it empty. He formed it to be inhabited. I am the Lord and there is no other. So, He created everything. No? Alam natin yan. Revelations 4:11, worthy are you, our Lord, and God, to receive glory and honor and power, for you created all things. And by your will, they existed and they were created. So, sa kalooban ng Diyos, sa design ng Panginoon, nalalang ang lahat. So, importante yan kasi kailangan ma-establish natin na ang authority ng Panginoon ay hindi lang doon sa mga nasa simbahan o hindi lang dito, kundi sa buong universe. Gaano pa kalaki ang universe na yan. So, ito yung God's authority, like an umbrella. Dapat nandun tayo sa covering. Mag-focus tayo sa earth kasi dito tayo nakatira di ba? Mag-focus tayo sa earth. So sa earth, alam natin, based sa mga verses na nabasa natin, na ang earth, kailangan meron siyang creator and sustainer. Otherwise, paano mananatili ang earth? Paano tayo nandito ngayon? Akala natin, stationary lang tayo. Pero even as we speak, ano nangyayari sa earth? Moving. Umiikot ang mundo. Kahit na nakaupo tayo dito, nakapix tayo, at bakit hindi tayo nakalutang, at bakit hindi tayo? Kasi andito pa rin nag-work, nag-operate ang law of gravity. No? Kaya ibig sabihin niyan, merong creator and sustainer. Dapat maintindihan natin yan. Kaya kahit na ano nangyayari sa mundo,
Ayan, narinig natin, may naglindol dito, may nag-tsunami dito, may nagkaganto. Still and all, merong sustainer ang earth. Sabi sa Hebrews 1:3, He reflects the brightness of God's glory and is the exact likeness of God's own being, sustaining the universe with His powerful word. So, sino raw? Si Jesus Christ. So, Jesus Christ, ano daw dyan tingnan mo, He reflects the brightness of God's glory, sustaining the universe by His powerful word. Ano daw ang nagsosustain sa world, sa mundo natin, sa buong universe? Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Kasi hindi sila nagsasalpukan sa isa't isa. Tayo nga, kala natin stationary lang tayo, pero umiikot tayo. Ngayon, nagre-revolve tayo. So second na gusto nating ipaliwanag is to submit to God's authority is to do His word. Kasi nga, pinaliwanag na dito God created through His word, and then He sustains the universe through His word. So napaka-importante maintindihan natin na ang God's authority saan nakakabit? Sa Kanyang salita. Ang authority ng Diyos, ang Kanyang power, ang Kanyang dominion, ang Kanyang right, karapatan, ay nasa Kanyang salita. Okay? So pwede natin sabihin, God's authority equals God's word. Habang nandyan ang salita ng Diyos, nandyan ang authority ng Diyos. Yung ba yung sovereign? Iba pa ho yung sovereign, Mamaya pag-aaralan natin yung pagkakaiba ng sovereign. So, nakikita natin what is sustaining the whole universe actually, pero sabi ko mag-focus tayo sa earth kasi dito tayo nakatira, is God's word. It's sustained by God's word. Sabi sa Genesis 1:26, God created man in His image, and He also gave man dominion or authority over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over the earth, all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So, saan daw binigyan ng dominion ang Diyos? Saan? Sa earth. Sabi, over all the earth. So, may dominion tayo over all the earth, over the creation on the earth, Importante kasi yan Kaya nga lagi kong sinasabi sayang lang yung perang inaaksaya natin sa Mars Sayang lang mo yung perang ginagastos natin sa Mars. Kasi ang dominion binigay lang saan? Sa Earth Sa Mars. Oo, sayang lang yung pera natin ikaw ba pupunta ka sa Mars? Hindi tayo pupunta sa Mars kasi ang dominion is over all the earth. So kung ano yung nasa earth, yun ang dominion natin. Sa Venus, wala tayo dyan Meron ba tayong dominion over the moon? The serpent questioned God's authority back in the Garden of Eden. Di natin pupuntahan kasi alam natin storya Genesis chapter 3 verses 1 to 6. Ano ang kinwestiyon ng serpent? Word. Kasi sabi, did God say? Say. And nung sinabi niyang, did God say, ang kinwestiyon niya is God's authority. Kasi sabi natin, God's authority is His word. So pag sinabing, did God say, ang kini-question mo, authority. Nangyayari sa atin yan, diba? Sinabi ng pinapasabi nung sabi ng tatay natin, ganito. Talaga? Sinabi niya yan? Diba? Ganun tayo. Which means to say, kini-question natin yung taong nagsasalita. So, ang resulta, when the serpent questioned God's authority, which made Eve and even Adam question also the authority of God. Sabi ng God kay Adam, pwede mo kainin lahat yan pero lang dito sa tree of the fruit of the knowledge, the tree of the knowledge of good and evil. So when they got deceived because they questioned the authority of God, na-deceive sila and they partook of the forbidden fruit, Adam ignored God's authority because he ignored God's word and partook as well. Ano nangyari? Sin came, curse came, death came. So, very costly
very costly ang mag-question sa authority ng Diyos. So, anong dapat sa atin? We will do well not to question God's authority. Kaya nga lagi ko, ano ba yung classic example ko sa inyo lagi? No, by now, alam nyo na, yung sinabi ni Jesus na, no one can snatch you out of my hand. Tapos, ang sabi mo ganito, paano kung ako ang tumalon? Philosophy na yun. Anong ginagawa mo? Kine-question mo yung authority ng Diyos. Kine-question mo yung salita ng Diyos. Kasi sabi niya, no one can snatch you out of my hand. Teka naman, paano kung tumalon ako? And then, sina-challenge mo, kine-question mo yung authority niya. At nung nangyari yan, of course, ano mangyayari pagka kine-question natin ang authority ng Diyos? Sin will come, curse will come, death will come. Yun. Siyempre yung death, hindi lang yan physical. It can be death of a relationship, death of a business, death of this, death of that. Maraming kaulugan yan. Pero more or less, yan ang resulta. But if ever we question, kaya kapag meron tayong salita sa Biblia na hindi natin masyadong naintindihan, instead of questioning it, and questioning God's authority, why you said it, sabihin na lang natin, Lord, I need enlightenment dito sa salita ninyo na to. Tulungan nyo akong maunawaan ito. No? And, as you really seek the Lord with all of your heart, He will answer us. Kasi ganun ang Panginoon, di ba? He reveals Himself to us. So, anyway, James 4:7, submit yourselves therefore to God. Pagka nag-submit tayo sa Diyos, saan tayo nagsasubmit? Sa authority ng Diyos. At pag nag-submit tayo sa authority ng Diyos, nagsasubmit tayo saan? Sa salita ng Diyos. Okay, hindi mo pwedeng ihiwalay yung authority ng Diyos sa kanyang salita. No? Kaya pag sinabi ng tatay mo, ang salita ng tatay mo, yan ang authority dito sa bahay. Ganun ang kahulugan yan. Resist the devil and he will flee from you. Pero nakita ninyo, ano nauna? Submit. Mahirap mag-resist sa devil kung hindi ka nakasubmit. That's the secret. Di ba? Yun ang sikreto niya, kaya hindi pwedeng i-rearrange. May sequence. Mauna ka munang mag-submit sa Panginoon, sa kanyang salita, sa kanyang authority, and then resist the devil. Why? Because now you are under the cover of God's authority. Ano nga yung, anong title natin? Under the cover of God's authority. Pag ina-acknowledge natin ang authority ng Diyos, nasa ilalim tayo ng kanyang payong ng authority. No? Praise the Lord for protection against the enemy. Praise God. So, ulitin natin yan. Yung maganda yung illustration na yan. So, makikita natin na ang Panginoong Diyos, no, God the Father, gave all His authority to Jesus. No? Importante yan. No? So, Matthew 28:18, Jesus came and said to them, all authority, ano daw? All authority in heaven and on earth. So, saan ang authority ni Jesus? Heaven and earth. So, saan ang authority ni Jesus? Buong universe. Gaano mang kalawak yung universe na yan. Sabi, 220,000 from 200 billion to 20,000 galaxies. Ganun karami, no? So, kung gaano man kalaki yan, ang authority ni Jesus is heaven and earth. Ganun kalawak. Wala nang iba pang authority sa Kanya. John 17:1, when Jesus had spoken these words, He lifted up His eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Ito yung malapit na niyang ialay ang kanyang sarili. Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you. Ano kasunod niyan? Since you have given Him authority over all flesh. Ano yung over all flesh? Mga tao rin. Over all flesh, mga tao. To give eternal life to all whom you have given Him. So, ano daw yung authority ni Jesus? Nag-extend to the point that He is able, because He has the power and authority to give eternal life to those God Himself has given to Him. So, napakaganda. Dahil yung authority nga ni Jesus, talagang heaven and earth. Kasi, kaya niya, may kakayahan siya, may karapatan siya, no? May kapangyarihan siya na bigyan
ng buhay na walang hanggan. Para saan ba yung buhay na walang hanggan? Para sa life beyond earth, no? Life beyond earth. So, importante po yan. John 3:34, the one whom God has sent speaks God's word because God gives him the fullness of His Spirit. The one whom God has sent. Sino yun? Si Jesus. Ano daw ginagawa ni Jesus to exercise His authority? He speaks God's word. So whenever we speak God's word, we are exercising God's authority. Ganon kanyo. Kaya pag sinabi mo, by the stripes of Jesus, you are healed, what are you speaking? You are speaking God's word because that's the very word of God. So, every time we declare, kaya in the matter of prayer, no, ang prayer natin, lagi lang tayo nakapokus sa petition eh. Pero ang prayer is more on decreeing, declaring, speaking God's word. Amen. Yes. Mahalaga yun eh. Dahil ibinigay din ng Diyos kay Jesus ang fullness of His Spirit, therefore, tayo marirealize natin as He is, so are we in this world. As Jesus spoke God's word, so we need to be as we are, no? Kailangan, ikaw na nga yun eh, pero kung di mo ginagawa, paano mo ma-exercise ang authority ng Diyos? Walang nakaka-exercise ng authority ng Diyos nang hindi sinasalita ang salita ng Diyos. Amen. No? So ang sinasalita natin yung mga nangyayari sa buhay, yung mga fear natin, baka may mangyaring ganito. That's not speaking God's word. We need to speak the word of God just like Jesus spoke the word of God. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. So the words that proceed out of the mouth of God are God's word. But heaven and earth will Pass away, but His word shall abide forever. So, the Father loves His Son and has put everything in His power. No? Or has put everything under His authority. Kaya nga si Jesus, nauna natin pinakita na He is creator and sustainer of the earth. Kaya nga, sa tingin mo ba, mauubos ang oxygen sa buong sangkalupaan? Hindi eh. Bakit? Sino ba ang sustainer dito? Hindi naman gobyerno ang sustainer. Sino ang sustainer? Di ba si Jesus? Amen. Di ba? Kahit nga yung overpopulation, laging nagpapopulate. Ba't hanggang ngayon, hindi naman nag-i-implode ang earth, hindi naman sumabog ang earth dahil sa dami ng tao eh. Kasi habang dumadami din yung tao, may mga namamatay din yung tao, di ba? Yes. Marunong i-balansin ng Panginoon at i-sustain ng Panginoon. It's come and go. Yes. So, Mark 1:27, the people were so amazed that they started saying to one another, nakita nila yung mga himala na ginagawa ng Panginoon, what is this? Is it some kind of new teaching? This man has what? Authority to give orders. Ano nga yung authority? Give orders. No? Na-establish natin kanina yan, nung dinify natin yung authority. Give orders to the evil spirit and they obey him. So, ano daw ang gawin natin? Give orders. Kaya pag sinabi natin, sickness, I command you to leave my body in Jesus' name. No? Amen. Poverty, I command you to leave my house, to leave my family. No? Amen. Speak to your body. Body, are you listening to me? Ganyan dapat pagka tumingin ka sa salamin. Doon mo kausapin yung sarili mo pagka may kinakast out ka eh. Naalala ko nung meron ko naging sa mata, parang pagka nakikita ko, nandiyan ka pa, pinaalis na kita. Paalisin ko na. Kailangan kausapin mo eh. Kasi yun ang ginawa ni Jesus eh. This man has authority to give orders to the evil spirits. So ano yan? Kahit na yan, sickness yan. Kasi Jesus was filled with how God filled Jesus with the Holy Spirit, that He went about doing good. Ano kasunod? Healing the sick. Destroying the work of the enemy, healing the sick. So, Pastora, there is a verse, I forgot the name, but it says that, inipin ko kasi laging thank you Lord for giving me the authority to tread the serpents and the scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means
hurt you. Yeah. Psalm Nga- 91. Psalm 91, tsaka nandito din sa Psalm Mark. 91 ba yun? Yung kahit iminom ka ng poison, hindi ka No, that's not Psalm 91. Mark No, 16. Mark 16, sa last chapter Then ng meron Mark. din sa Psalm 91. Oo, yung iba yung mga- ang sa ano naman, I shall Tread upon the lion and the cobra. Yeah. And then the young lion and the serpent I shall trample under my foot. Okay. Foot nga lang, isang paa lang. Isa lang? Isang paa lang, under my foot lang eh. Under isang paa lang si Satanas, hindi dalawang paa. Okay? Hindi ko napansin yan. Hindi nyo tatalunan. Under my foot. Oh, Isang paa lang. Under my foot. Kaya pag dinikit mo siya, kasi pag dalawang paa yun, nag-twist ka na. Twist. masumba ka. Si Satanas, isang foot lang. Okay? Hindi ko alam yun kasi pag nagpe-pray ako, fit. Okay lang, kahit fit. Gusto mo dalawang paa. Pero si Satanas, isang paa lang. Pero hindi ko napansin yun. Isang paa lang. Okay. God spoke the word with authority. Kaya hindi natin sinasabing, please naman, Satan, lumayas ka na. Lord, hindi. Speak the word with authority. Importante yan. Authority. So, ano daw ang authority ng word ng Panginoon, ni Jesus, over the creation, over nature, over sickness, over demons, over death. Importante yun. So, kahit ano pa nangyayari dyan, the name of Jesus, stop. Amen. Hallelujah. Alam nyo, maraming bagay na nangyayari sa atin na minsan iniisip mo, paano ba nangyari to? Pero once na sinalita mo yung salita ng Diyos, ay, sabi ko nga sa'yo, nire-relate ko lang kay Pastor Bertrand, just for the sake ng discussion natin, nire-relate ko sa kanya nung first time kong magmaneho sa Amerika, kakakabili lang ng kotse niya, yung araw na to, kinahaponan, hinatid ko ang ate ko sa trabaho. Bago? Bago yung kotse. Nakapaghatid ka na agad? Wala maghatid sa ate ko, hinatid ko. So anong kasunod nun? Siyempre maliligaw ka. Wala pa naman mga GPS, so naligaw ako doon sa Lakeshore Drive. Wow! Narinig ko na, di malakas ang loob ko. Naligaw ako, napadpad ako doon, hindi ko alam. Akihatid ko hindi. Tapos nagmamaneho pa ako sa katarantahan ko. Wala pala akong headlight. So anyway, Walang ano? headlight ho sa katarantahan ko. Baka yun nangyari, dadasal ako, Lord, gaybayan niyo ako kung nasaan ako, kung saan ako papunta. First time ko magmaneho, wala pa akong isang buwan sa Amerika, bumili ako ng sasakyan, nag-drive ako agad, hindi ko alam, no? Tapos, nakakita ako ng exit, nakalagay doon, Belmont, din nag-exit ako, alauna ng madaling araw. Puti nga kung umaga o tanghali, madaling araw. Tapos noon, nakakita ako ng gas station, pero patay na, wala nang business, sarado na, pero meron doon meron doon yung pa nung araw, 1986, and then mga booth. Yung booth, tatlong ganyan. Pumunta ako sa gitna, tinatawagan ko, meron akong tinatawagan para paghinga ng tulong. Di habang inaantay ko, dumating ang dalawang lalaki, pinagitnaan ako. Uy, pero sa booth din Sa sila. booth din sila. Nandun sa isang booth, nandito ako sa gitna. So naisip ko, pag sinabi kong naliligaw ako, narinig nitong dalawa, tiyak, sabihin nyo, dito alam ang pupunta niya. English. Siyempre, naghihintay pa ako, kakausapin ko yung tao ng Tagalog dahil Pilipino yun. So anyway, sabi ko, hindi maganda to, this is not good. Pinagitnaan ako ng dalawang lalaki. So bumalik ako sa kotse, nagsara ako ng pinto. Tapos sabi ko, Lord, sabi ko gano'n, help me. Sabi ko gano'n sa kanya. Magpadala kayo ng tao na pwede kong pagtanungan. Very specific. Sabi ko, matandang lalaki. Sabi ko, matandang lalaki. Pero, that's impossible kasi sarado na yung gas station eh.
Tapos yung dalawang lalaki nandun pa rin across me. Siguro tinitingnan ako, pumasok sa loob ng kotse. Pero alam nyo ba, may nag-park sa likod ko. No? Lumabas, magandang lalaki nga. So sabi ko, sinagot ako ng Panginoon, lumabas ako, tinanong ko siya. Tapos, tinanong ko kung paano ko makakauwi sa amin, binigay naman niya yung direksyon. So what am I saying? Even in that kind of situation, Ano niya? pagka tumayo ka sa salita ng Diyos and you declare whatever it is, no, it shall come to pass. Kasi yun ang pangako ng Diyos eh. So, hindi ako nagpanik, hindi ako basta nagtiwala ako sa Diyos, sa kapangyarihan niya, at very specific yung prayer ko, at sinagot ng Panginoon. Of course, sabi nga nila, baka angel yun, na dumating sa'yo. Well, God answered our prayer. Yun ang importante doon. So, creation, nature, sickness, demons, and death, we speak the word with authority. With authority. With authority. And then, sabi sa Matthew 8:8, the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. Sabi ng centurion, Lord, yung servant ko may sakit eh. Sabi ni Jesus, sige, punta ako sa inyo. Sabi niya, no, Lord, I'm not worthy na kayo ay pumunta pa sa bahay ko. Speak only the word. Bakit? Itong taong to, centurion, alam niya ang kahulugan ng authority. For sabi niya, but for I am also a man of authority. Pag sinabi kong pumunta ka dyan, pupunta siya doon. Yung inutusan niyang sundalo under sa kanya. Pag sinabi kong dito ka. Eh sabi niya, naintindihan niya, ang authority ni Jesus is where? In His Word. Kasi yun din ang authority niya eh. Sa Word niya, doon sa mga subordinates niya. So tayo din, ganun, maintindihan natin na ang authority natin, nasaan? Nasa salita ng Diyos. Kaya nga pag hindi natin nalalaman ang salita ng Diyos, lahat ng mga sinasabi natin, may kakabit na doubt, Lord, if it be your will, alam mo na nga yung will ng Lord eh. Pero dahil hindi ka sigurado, kaya sinasabi natin yung if it be your will. But sabi dito, speak the word only. Speak the word only. Yun ang importante. Matthew 9:6, but that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. And He said to the sick of the palsy, arise, take up your bed, and go unto your house. Sumunod ba yung sick of the palsy? Oo. He picked up his bed. He stood up, picked up his bed, and went to his house. Pero ano daw? Paano niya ginawa yung power niya, power on earth, to forgive sins? But at the same time, in forgiving sins, He also commanded the sick to be healed. So, sabi niya, paano niya ginawa yun? He said. He said. Napaka-importante. Saan nga nakakabit ang authority ng Diyos? Sa salita. Naalaman natin yan sa mga magulang natin, isang salita lang ng tatay mo, alam mo kung ano yun. May authority kasi siya. So, makita na natin to. Importante yan, lagi niyong isipin, yung authority mo nasa earth, over all the earth. Kahit na ano pa yan, may authority. Anong ginawa ni Jesus? Jesus Christ delegated His authority to His church. So, makit si Jesus, anong ginawa ni Jesus? Binigay niya yung authority kanino? Sa atin, sa katawan ni Kristo, sa church. So, ngayon, meron ka bang authority o wala? Meron. Meron. At hindi binigay lang ni Jesus yung one half of my authority or whatever, all of His authority. Jesus called the 12 disciples together and gave them power and authority to drive out demons, to cure diseases. Ito ay bago pa siya namatay. Bago pa siya namatay sa krus, bago pa siya nabuhay na muli, bago pa bumaba ang banal na spirito sa atin. But He gave them power and authority to drive out all demons and to cure diseases. And then He sent them out to preach the kingdom of God and to heal the sick. So, importante maintindihan natin yan. There is power and authority
that is already in us. No? Bawat isa sa atin, mayroong power and authority. Messiah. Matthew 16:19, I will give unto you the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. Ano daw? Binigay sa atin ang power and authority ni Jesucristo. Binigyan pa tayo ng susi sa kaharian ng Diyos. At anuman ang hindi natin payagan, pag sinabi nating bind, do not permit or does not permit. Whatsoever you shall not permit on earth, it is not permitted in heaven. Whatsoever you allow, Loose and yung loose, allow on earth, is allowed, shall be allowed in heaven. Ano yung lesson natin ng Sunday? Baka hindi pa kayo nakinig ng mensahe. A heart that lets. Importante yun, a heart that lets. Sabi ko nga, let is a small word with big implications. Na ginasabihin niya, yung let, kasi katulad dito, whatever you let on earth shall be let in heaven. So, sino yung nagbabind? Sino magbabind? Tayo. Sino maglulus? Tayo din. Kasi sino may authority? Tayo rin. Pero ang tingin natin, si Satanas ang may authority, tayo parang kailangan ko ng ganito, mag-fasting, and I'm not saying huwag ka mag-fasting, pero sinasabi ko, minsan naisip natin na ang authority, akala natin kung nasaan. Nasaan ang authority? Nasa Ayun. salita ng Diyos. Ha? And then So, we have to dahil nasa speak iyong salita ng Diyos, binigay sa iyo ang kapangyarihan, ano lang ang gagawin natin? Katulad ng ginawa ni Jesus, He spoke the Word. He spoke the Word. He spoke the Word. So, importante po yan. So, pag sinabi mo, I do not allow this in the name of Jesus, it is not allowed in heaven. So, Jesus' name, no? Kaya, sabi ko nga, lagi yung bless yung katawan ninyo. Sinare ko ba sa inyo yung asawa ni Derek Prince? Kilala niyo si Derek Prince, di ba? Well-known man of God, si Derek Prince. Yung asawa niya masakit na, yung nagkaroon ng sakit sa paa, hindi makalakad, ganyan, no? Pero, natutunan niya to authority to speak the word of God. So, anong ginagawa niya? Dinideclare niya yung salita ng Diyos sa kanyang paa, and then, kinakausap niya talaga yung paa niya. Unang-una niyang ginawa, nagpasalamat siya sa mga paa niya. Sabi niya, kinakausap niya, my feet, I'm so thankful to you. All these years, you have brought me wherever I needed to go. I was able to do what I needed to do because of you. Binless niya yung feet niya. Sabi niya ganyan, so I am not allowing this pain to dominate you. No? And this is dinideclare yung salita ng Diyos, in the name of Jesus, I release power. Kasi whatever you release on earth, it is released in heaven. I release power. Regain your power in the name of Jesus. So every day sinasabi niya yan. No? Speak niya yung body niya. And true enough, nawala yung sakit. Gumaling yung sakit. Amen. Nung nakarang, pero last Sunday, nung nakarang isang Sunday, siguro 3 days before nung magsimba, nag-cramps ako dito. Rams. 3 araw talagang yung pain. Ang tigas. Matindi yun. 3 araw siya, hindi ang lakad ko talaga ganyan. Nung pumunta ko sa church, ganyan ang lakad ko nun eh. Mayroon siyang, basta hindi ko matanda kung ano yung pinipreach niya. Tapos, about healing eh, hinawakan ko rito, Aha. biglang nawala. Amen. However it is, basta tandaan nyo, I do not permit, parati mo sabihin, Lord, paano ba kakausapin yung sarili mo? Sabihin mo, si Moses nga nakakit pa sa bundok eh. Di ba?
Nasa Old Covenant pa siya eh. 120. 120 years eh. Tayo nasa Better Covenant eh. Sabi mo, akit pa ako ng bundok. Hindi mo sabihin yan. But, because, ito sabi dyan kasi whatsoever. Ano ibig sabihin ng whatsoever? Whatever. Ha? Kahit ano pa yan. Kung ano man. Kahit ano pa yan, of course, na nasa loob ng salita ng Diyos at nasa kalooban ng Diyos, kahit ano pa yan, mangyayari yan. Kahit ano pa yan. Importante yan, hindi sinabi, walang ano eh. Ang tinito yung sa pangit. Whatsoever eh. Yun ang importante dyan, whatsoever. Mark 16:17, ito yung sinasabi mo, and this sign shall follow them that believe. In my name they shall what? Cast out. How do you cast out? By speaking. How do you cast out? Speaking. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. If they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. So, binigay yung authority sa atin. These signs shall follow them that believe. Ito yung mga signs na sumusunod sa atin. Dahil tayo ay nananampalataya. We cast out demons and the devil. We speak with new tongues, you know. We take up serpents. If we drink any deadly thing, it shall not hurt us. We will lay our hands on the sick and they shall recover. So, napaka-importante po niyang authority natin. Ephesians 1:19, and how very great is His power at work in us who believe. Kanino daw nagwo-work yung power? Kanino nagwo-work yung authority? In us who believe. Yun ang importante dyan. In us who believe. Nananampalataya ka ba? No? Sa salita ng Diyos. This power, this authority, working in us, is the same as the mighty strength which He used when God the Father raised Christ from death and seated Him, Christ, at His right side in the heavenly realm o in the heavenly world dito sa translation na to. So, the power that raised Jesus from the dead is the same power at work in us. Na-imagine niyo ba kung anong power ang nag-raise kay Jesus from the dead? Most powerful. Sobrang power yun. According to Resurrection. a recent revelation science, the power is the one that can power the electricity, the whole world. The whole world. Amen. So, etong power na to, sabi dyan, no, is the same. The same. The same. Kung paano nabuhay na muli si Kristo, ang kapangyarihan na bumuhay sa Kanya, yung ding kapangyarihan na yun, ang nasa atin. Can you imagine that? Praise the Lord. Again, this happened noong time ago. Alam niyo naman, narinig niyo na ba yung piyesta ng Tondo? Piyesta ng Tondo, masaya. Pero piyesta ng Tondo, magulo. Kasi, dinadayo, maraming dumadayo, maraming mga inuman, no? Inuman. Tundo. Sa Tondo. No? Naalala ko nung one time na nakatayo ako dito sa bintana, nakarap ako sa bintana. Andoon sa harapan is parang vacant lot, parang gano'n. Tapos yung isang kapitbahay namin sa Tondo, siguro too much to drink, nawala na sa sariling isip, nagbunot ng baril. No? Ganyan kasi sa Tondo. Ang father ko, umawat siya. Parang sinasabihan niya itong kapitbahay namin na parang tinuturing na niyang kasi bata pa, parang tinuturing niyang pamangkin na niya, yung father. Siya maniwala kahit siya hindi. Kasi wala nang itinutok yung baril sa father ko. Nung time na yon, nakita ko, alam niyo kung ano lang ang nasabi ko? Tinawag ko ang pangalan ni Jesus. Sabi ko, Jesus! Sabi ko gano'n, Jesus! Born again ka na noon? Ha? Born again ka na, hindi Hindi pa? pa ako born again noon. Jesus! Sabi ko, Jesus! Pero alam niyo, it came through eh. Actually, hindi ko alam kung born again lang kasi pumunta lang kami sa Tondo noon na
So anyway, I mentioned the name of Jesus. Yung time na yun. And at the name of Jesus, what will happen? Every knee shall bow, every tongue confesses Jesus is Lord. Pero every knee shall bow in heaven, on earth, and under the earth. So pag sinabi mong Jesus, nahinto, huminto. Parang nabuksan yung isip niya. And then walked away. Wow. Walked away. Kasi sinasabi ko, pag meron nangyayari sa atin, call upon the name of the Lord. Whoever calls upon the name of the Lord shall not be put to shame. Sa iba, shall not be confounded. Sa Or iba, disappointed. sa iba ka naman. So, ang point na gusto ko sabihin, the same power, the power that raised Jesus from the dead is the same power at work in us. Amen? Christ rules there above all, above all heavenly rulers, authorities, powers, and lords. Si Jesus, mas mataas kasi He rules above. He has a title, yung Christ. He has a title superior to all titles of authority in this world and in the next. So, meron pa bang tataas na otoridad kaysa sa otoridad ni Yesu Cristo? Wala eh. He has a title superior to all titles. Kaya, anytime na merong magmak sa Diyos, hindi palalagpasin niya ng Panginoon. Kahit sino ka pa. When you mock Jesus, when you mock God, superior siya eh. Superior siya, makikita mo yun. Mangyayari yun sa'yo. Kung ano man. Panoorin nyo, hindi ko alam kung napanood sa YouTube, yung mga tao na nag-mock kay Jesus. Pagkasalita ng mockery nila, yung iba biglang hinimatay. Oh, iba bigla na lang bumagsak. Yung iba bigla na lang nangisay. Dahil minak nila. Kasi, bakit? He has a title above, superior to all titles, kahit sino ka pa. Celebrity ka, presidente ka, hari ka, reyna ka, kung sino ka man, mas mataas lagi si Kristo. Yung authority niya. Amen? Amen. So, importante yan, no? Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, no, maging maingat tayo sa pananalita natin. God put all things under Christ's feet and gave Him to the church as supreme Lord over all things. Again, over all things. No? God put all things under the feet of Jesus Christ and gave Him to the church as supreme Lord over all things. So, lahat ng bagay nasaan? Nasa ilalim ng paa ni Kristo. At the same time, ibinigay niya sa church. No? Ibinigay si Kristo sa church, sa atin, bilang Lord over all things. Kaya, Jesus is Lord over all. Importante, Jesus is Lord over all. Jesus Lord, kaya minsan nakita natin, meron ka nakita, ang ganda-ganda naman ng buhay niya, ganito, ganun, buti pa sila. No, Jesus is Lord over all. Sabi dito, under Christ's feet Ano ba tawag sa atin? Body of Christ. Si Kristo ang head. So, nasan yung feet ni Christ? Atin. Tayo yun. Nasa ilalim natin. Nasa ilalim natin si Satanas at lahat ng bagay. Which is His body, tayo. The fullness of Him, the fullness of Christ that fills all in all. So, ano meron sa atin? Fullness of Christ. Hindi 1/2 ni Christ, hindi 1/4 ni Christ, the fullness of Christ. Kaya nga, dahil nasa atin yung fullness of Christ, kung ano meron siya, meron ka rin. As He is, so are we in this world. He is the light of the world. We are the light of the world. Diba? So, maintindihan natin yan para hindi tayo na minsan parang
tayo mga Kristiyano, minsan napipil natin na ano tayo eh, parang walang, hindi tayo ganon ka makapangyarihan. Underestimate Yung yourself. feeling, yan ang salita, tama kayo, underestimating. We underestimate ourselves, tapos we don't feel good about ourselves. Lahat ng bagay, pagka walang nakinig sa'yo, ay, walang kwenta yung ministry ko kasi walang nakikinig sa akin eh. No. No. Kaya maling mga expression, ako'y tao lamang. Yeah. Hindi, but more so sa Mali- mga, mali yun. but more so sa mga Kristiyano, minsan na we let things define who we are. We let situations define who we are. We let people define who we are. No. We are only Yun, isa pa yun. Yung isa pa yun, sinasabi niya, ako kasi makasalanan. Kaya walang kumpiyansa, walang... hindi na nga tayo makasalanan eh. Yun ang sinasabi ng mga... tao. Hindi mo naririnig ang mind. Yeah. But anyway, sabi ko nga, we are only defined by our identity in Christ. Kasi yan tayo yun eh. The fullness of Him fills us all in all. No? Kaya, wag natin hayaan yung tao mag-define kung sino tayo, kung sino yung ministry, kung ano ministry mo, kung sino ka pa. I mean, it's good to be this, it's good to be that, but our identity is not this and that. Our identity is Christ. Is Christ. Sabi ko nga si Jeremiah, diba, bata pa siya nung tinawag na siya. Sabi nga niya, the prophet, sabi ng Panginoon, from your mother's womb, I have already called you. Tapos nagre-reklamo sa Lord, Lord, bakit niyo pa ba ako tinawag na maging propeta? Wala naman nakikinig sa akin kahit sino eh. Yun ang complaint niya. Wala naman nakikinig sa akin eh. Lahat ng mga pinagsasabi ako, wala nakikinig kahit isa. Pero sabi ng Panginoon, tinawag kita para magsalita. So magsalita ka. Kaya may nakikinig sa'yo, wala, magsalita ka. No? Kasi yun ang tawag ng Panginoon. Kaya sabihin natin, bakit ganun? Ang tagal-tagal ko na nagmi-minister dito, bakit hanggang ngayon? Yun yung kakilala namin sa Thailand eh. Sabi niya, ang tagal-tagal na niya nagmi-minister doon. Gaano karami na born again? Bilang mo sa daliri mo. Pero dahil pinadala ka ng Panginoon dyan, gawin mo yun. Don't let other people define you. Kung ano man yung ginagawa mo. So, we are defined by our union and identity in Christ. Yun ang dapat natin yan. So, as Christ's body, we have authority. We have authority. Authority to what? To preach the gospel to the lost, to heal the sick in Jesus' name, to cast out demons in Jesus' name, to bring freedom to those in bondage, to fulfill the Great Commission. Pero paano natin gagawin yan? Paano natin gagawin yan? Sige nga, bigyan nyo nga ng conclusion yan. Paano natin gagawin yan? Ha? Anong question mo, Pastora? Sabi, Christ's body, as Christ's body, we are the body of Christ, di ba? Yeah. We have authority to preach the gospel to the lost, to heal the sick in Jesus' name, to cast out demons in Jesus' name, to bring freedom to those in bondage, to fulfill the Great Commission. Paano natin gagawin yan? Yung lahat na yun. Yung lahat na yan, padapagawa sa atin yan eh. At binigyan ka ng kapangyarihan, gawin lahat yan. Wala ka diyang hindi pagagawa, lahat yan kaya mong gawin. Dahil binigyan ka ng freedom. Speak the authority of Yes. God's word. Speak, di ba? Ano yung authority? It is the word of God. So, paano mo yung gagawin? How do you preach the gospel to the lost? Speak the word. How do you heal the sick in Jesus' name? Speak the word. How do you cast out demons? Speak God's word. How do you bring freedom to those in bondage? Speak the word of God, and to fulfill the Great Commission, you speak the word of God. Speak the gospel. You end. So, nakakalimutan natin yan, no? Kaya nga, that's the only way. Hanggang di mo binubuka yung bibig mo, Mahuli. at yung salita ng Diyos lumabas sa bibig mo, paano mo magagawa yan? Di ba? Di ba? Kaya nakakatuwa talagang
Ang salita ng Diyos, yan talaga ang otoridad natin, kapangyarihan natin. Ah, praise the Lord. Wow! Yan lang. Dami. Yan ang authority ng believer, authority natin to speak the word because authority is connected to the word of God. Sabi nga, how does Jesus sustain the whole earth? By His word. Eh kung nasusustain itong buong I heard this from somebody. How come I rebuked the devil? He didn't go away. oh, What do you think is wrong? what? Not speaking the You're not speaking the word or what? Yeah, sabi niya, I speak the word of I God. speak but the word of God. I rebuke Ay, the devil. But the devil didn't go away. Baka bingi yung devil. How come? Baka bingi yung devil. Ha? Baka bingi yung devil. Hindi na Pastora. Baka hindi kayo nagsalita ng malakas. Pastora, it's so Hindi, simple. ano muna yung sagot? Okay. No. Ano yung sagot? Hindi kasi sabi sa Bible, submit to God and rebuke the devil. Oo. Eh, hindi siya nagsasubmit. Yun ang reason. Submit to God's authority. So it's so simple kasi if you will be, our yung ano mo, Mensahe. oo, kasi yung how God created. Yeah, He So spoke He the word. spoke the word. Yes. Yun lang, that's simple as Yes. that. Yes, He spoke the word. Kaya nga pag naintindihan mo yung authority mo is in speaking the word of God. Kaya nga you shall decree a thing and it shall be established. You shall decree. How do you decree? By speaking. You don't decree by wishing. You decree by speaking. Ask if it were. O, paano natin i-conclude ito? speak the word. God's authority, Job 22 verse 21, submit to God and be at peace with Him. In this way, prosperity will come to you. Oh, tingnan mo yung palang submit, pagka nag-submit tayo, anong mangyayari sa atin? Peace and prosperity. Wow! Submit to God's authority. Anong resulta? Peace and prosperity. Eh di ba ito yung hinahanap natin? Peace and prosperity. Paano mangyayari yan? Submit to God. Submit to His authority. Submit to His word. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya nga paano ba tayo mabubuhay ng mga Kristiyano kung wala ang salita ng Diyos? Ito pa naman yung lagi nating nile-neglect, salita ng Diyos. Wala tayong time magbasa, wala tayong time mag-meditate. Alam nyo, it's one thing to read. Maganda magbasa, pero kailangan din natin mag-meditate. Itong ginagawa natin, this is meditation. Base sa mga pag-aaral natin, nire-meditate natin ito, kaya natin pinag-aaralan. Amen? So, ano mo na yung God's authority? Parang, lagi nyo ngayon, parang pwede nyo i-equate yung God's authority sa payong. Pag may hawak kayong payong, nasa ilalim ka ng payong, you are, anong title natin? Under the cover of God's authority. So, God's authority is not about control. No? Kasi yung mga iba, yung sa magulang natin, pag sinabi mo may authority, ang tatay mo gusto kang kontrolin. Pero ang Diyos, yun yung kakaibahan ng sovereign. Akala natin, ang sovereign is control. Kontrolado ng Diyos lahat. Kontrolado ng Diyos. No, binigyan niya tayo ng authority. So, nakanino na ang control kung tutusin? Nasa atin yun. Whatsoever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth shall be loosed in heaven. So, God's authority is not about control. What is it about? Base sa pinag-aralan natin, sino gusto sumagot? Ano yung, God's authority is not about control. So what is it about? Submission. Submission? Ano? Base sa title natin. Under. Ah? Under the cover of God. So, it is not about control, it is about covering. So, habang nandiyan ka sa ilalim ng payong na yan, asa yung ang covering ng Diyos. Yung authority is about covering. Is that the same as anointing ba yun? Something? Iba po yung anointing. So, God's authority is not about control, but about covering. Ano yung covering? Where we are shielded, secured, and strengthened.
Kahit dumating ang ulan, dumating ang snow, Atonement pala, atonement. oo, iba pa ho yung atonement. So, so it is not about control, it is about covering. Lagi natin sabihin, ang authority ng Diyos is our covering. Proteksyon natin yung authority ng Diyos. Proteksyon natin ang authority ng Diyos. Kaya proteksyon natin ang authority ng Diyos. Hindi dahil hindi andyan ang authority ng Diyos dahil gusto niya tayong kontrolin. Kasi where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Freedom ang binigay sa atin ng Diyos, hindi control. Hindi na tayo kinokontrol na parang puppet o mga robot. But we are being covered by His authority. Kaya tayo, for as long as we are under the authority of God, through His Word, we are shielded, we are secured, and we are strengthened. Kahit ano pa man yan. So, napakaganda po maintindihan natin yan. Amen? So, under the cover of God's authority. Yan ang title natin kanina. So, it's all about covering. May tanong po ba kayo? Di ba tinanong si Kristo, under what authority are you doing? Oo. Diba? May nagtanong sa kanya, anong sagot Yes. niya? Hindi niya sinagot. I will also ask you, Hindi niya sinagot. Hindi niya ba sinagot sa Bible? ang sagot, di ba ang Hindi, sagot? hindi niya sinagot na kung saan yung authority. Hindi niya sinagot kung saan galing. Tinanong niya uli yung tao. Ano tinanong niya sa... Yung tungkol sa authority niya. Kasi wala kang authority kung hindi binigay ng Diyos sa'yo. Ang authority niya. Specifically, Diba? sabi niya, tell me also, By what whose authority? on whose authority was John the Baptist Oo. was preaching? So, hindi nila masagot. Sabi, kasi kung sinabi niya sa Diyos, bakit niya siya pinatay? Di ba siya authority? Kung sinabi naman niya Sa Diyos, sa Diyos, yun nga, kung sa Diyos, bakit niya siya pinatay? Diba? kung hindi sa Diyos, magagalit yung mga tao dahil Oo. naniniwala sila si John the Baptist is a prophet from God. Yes, so. So kaya nga, yung mga ano ni Cristo, pinapakita niyo talaga na kahit na anong authority meron ng tao, ang supreme authority, di ba, above all titles eh. Above all titles, si Cristo lang yun. Kaya, napakagandang malaman natin na we are under the cover of God's authority. Salamat po sa Panginoon. Isang patotoo lang na last week, nag-message sa akin yung pamangkin ko sa Bicol, nakatira sa bahay namin. Sabi niya, Uncle, pray for us here dahil may darating na bagyo, malakas daw. So, sabi ko, I will pray for you, your protection and what God will do. So, Cebu. So, in my, on my own lang, nagsabi ako na in the name of Jesus, that typhoon will veer away and will go to another path back into the sea. So, Friday yon, last week. So, nung nag-message ako sa kanya, ano nangyari sa inyo dyan? Ay, salamat po at hindi dito dumiretso ang bagyo. Oo. Kaya lang, dumaan sa Masbate. Doon, nagkaroon ng distraction. So sabi ko sa kanya, salamat sa Panginoon, nagdasal kami rito. Kaya lang, ang kulang, sinabi ko dapat na lumihis na walang tatama ang island na may population. Yeah. Yun ang hindi ko kinumpleto. Saka yung sinasabi nga natin, okay, sa Romans chapter 8, di ba, the whole creation is groaning, waiting for the manifestation of the sons of God. Kaya kapag meron tayong naririnig na paparating na bagyo, we stand up and manifest ourselves as the sons of God. Ibig sabihin, i-rebuke mo yan, i-ano mo yan. Kasi yun ang ginawa ni Kristo eh. Di ba? He rebuked the waves, the storm, and they obeyed Him. So, Kahit mga nakikita mga ba nagdadrive kami, mga nakita kong aksidente. Even though in They have to pray. yeah, to pray. Kasi hindi mo alam kung ano yung involved doon. Kasi in other words, may authority ka eh, di ba? Ano yung authority mo? Speak the word of God. Pero Okay. sabi nga ng mga disciple niya, what kind of man is he? Even the wind obeyed. Yes, so, Yeah. After that, I went, like,
Ano ko, nag-isip ka dito na sa ang utok, ang ulo ko, tuwas akong insurance, so na, di ba? Ang insurance ko nakuha, sige ko. Nag-iisip ka, okay. Isip yung insurance ako. Pati bigla man nabutang sa akong insurance, pastora. Ito ba ito? Eh, sabi ko sa inyo, kasi Naisip mo. Huwag mo gamitin yung card na yan. Oh, ano nangyari? Ang sinabi na, huwag mo gamitin ang card na yan. Oo. Art. Yung card nga, katong bago yata nyo, huwag mo gamitin yan. Yung bagong bigay. Oo, sabi na, huwag mo gamitin yan. Isip ka ng isip. Ano ang asisterita, okay ba? Di ko gamitin yun. Oo. Pwede mo pampalitan. Sabi Ha? nga. Sabi nga, pwede mo No, pampalitan. babe. Just call. Pero lang, You don't have to worry about it. Just call. nagsulti na ako ba? Nakuha mo ko ng abot ko si Oo. Naikuan ba? Na-connecta mo. Oo. O sige. Okay. Mamaya iba natin pag-usapan. Yeah, di ba? So, Alright. Lamig anyway, yung pagkain. let's pray. Salamat sa Panginoon, aming Ama sa Diyos, aming Amang Diyos sa langit. Maraming po salamat sa inyong itinuro sa amin ngayong gabi ito na kami ay nababalutan ng inyong kapangyarihan, ng inyong otoridad. At ang aming papel ay isalita ang inyong mga salita. To speak your word, O God. So we thank you, Father God, for tonight. Dalangin po namin na kami ay napalakas ng inyong mga salita. Amen. Nagkaroon ng kasagutan sa lahat ng aming mga katanungan. At salamat po sa kapayapaan na ibinibigay mo sa amin. Purihin po ang inyong pangalan. Salamat po sa aming mga pagsasaluhan ngayong gabi ito. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat po. Hallelujah. Panginoon. Thank you, Lord. Kakain na kayo at dadami. Ha?